Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga pagkakataong ang pinakamatamis na simula ay may nakatakdang pinakamapait na wakas. Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalaking dagok sa buhay ang siyang magbibigay sa atin ng pinakamatinding lakas. Ang kwentong ito ay pinamagatang Habi ng mga nasirang pangarap. Ang ilaw mula sa mga kandila ay malambing na sumasayaw sa ibabaw ng makintab na mesa. 2 plato ng porselana, 2 kopita ng alak, at isang maliit na florera ng puting rosas ang nagsisilbing sentro ng isang perpektong larawan. Isang larawan ng 10 taon ng pag-ibig. Para kay Liwayway Alcantara, ang gabing ito ay sagrado. Dahan-dahan niyang inayos ang pagkakatupi ng serbilyeta sa tabi ng plato ni Silang, ang kanyang asawa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ginugunita ang kanilang nakaraan. 10 taon, isang dekada. Parang kailan lang noong una silang nagkita sa isang art exhibit, parehong nabighani sa isang obra na nagpapakita ng pagsikat ng araw. Doon nagsimula ang lahat. Napatingin siya sa velvet na kahon sa kanyang tabi. Sa loob niyon ay isang mamahaling relos, isang regalong pinag-ipunan niya. Naka-engrave sa likod nito ang mga salitang, "Para sa ating walang hanggan, walang hanggan." Napabuntong hininga siya, isang buntong hininga ng kaligayahan. Sa kabila ng pagiging abala nila sa pamamahala ng habi ng diwa, ang dambuhalang kumpanya ng tela na minana niya sa kanyang mga magulang, palagi silang nakakahanap ng oras para sa isa't isa. Si Silang, ang kanyang kanlungan, ang kanyang lakas, ang kanyang mundo. "Nasaan ka na ba, mahal?" Bulong niya sa hangin, ang puso'y puno ng pananabik. Dapat ay pauwi na ito mula sa isang business trip sa Cebu. Habang naghihintay, kinuha niya ang isang plato mula sa cabinet para paglagyan ng dessert na inihanda niya. Dala-dala iyon, lumapit siya sa mesa, tinitiyak na lahat ay nasa perpektong ayos. At sa katahimikan ng kanilang marangyang tahanan, isang tunog ang bumasag sa lahat, isang mahinang pag-vibrate. Hindi iyon galing sa kanyang telepono. Napalingon siya sa study table sa gilid ng dining area. Nandoon ang telepono ni Silang. Naiwan niya. Isang bagay na halos hindi nangyayari. Lumapit si Liwayway, may bahagyang pagtataka. Kinuha niya ang telepono. Nakita niya ang isang mensahe sa lock screen mula sa isang pangalang hindi pamilyar. Mahalina Salazar. Sino si Mahalina? Baka isa sa mga bagong kliyente ni Silang. Walang lihim sa pagitan nila. Iyon ang palagi niyang pinanghahawakan. Gamit ang thumbprint ni Silang na nakasave din sa kanyang telepono para sa mga emergency, binuksan niya ito. At doon ang perpektong mundong kanyang ginagalawan ay nagsimulang gumuho. Ang unang bumungad sa kanya ay isang litrato. Isang litrato ng ultrasound. Malinaw na malinaw ang imahe ng isang maliit na sanggol sa loob ng sinapupunan. Nanlamig ang mga kamay ni Liwayway. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Baka nagkamali lang ng send. Baka hindi para kay Silang. Ngunit sa ilalim ng litrato, may mga salitang nakasulat. Mga salitang tila mga punyal na isa-isang itinarak sa kanyang puso. Hindi na makapaghintay si baby na makikita ang daddy niya. "See you soon, love. Ingat kayo dyan nila, mama." Daddy, love, nila mama. Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kanyang mga kamay. Binasa niya ang mensahe ng paulit-ulit, 10 beses, 20 beses. Umaasang sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga salita, na isa lamang itong masamang panaginip. Hindi ito sa Cebu. Nasa Los Angeles siya. Kasama ang babaeng ito at kasama ang sarili nitong ina. Ang biyenan ni Liwayway. Ang buong pamilya, Rivas. Ang 10 taon ng pag-ibig
pagtitiwala, at mga pangarap ay isang malaking kasinungalingan. Kasabay ng realisasyong yon, ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Ang plato na hawak-hawak niya ay bumagsak sa sahig na gawa sa marmol, lumilikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag. Crash! Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Sinisira ang sagradong katahimikan. Ngunit si Liwayway ay hindi kumurap. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa screen ng telepono, sa mga salita na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. 3 taon. May kasunod pang mensahe, isang pag-uusap, mga plano. 3 taon na siyang niloloko. 3 taon na siyang pinagtatawanan sa kanyang likuran. Ang business trip sa Cebu, ang biglaang pag-alis ng kanyang mga biyenan para alagaan ang isang kamag-anak na may sakit. Lahat ng yun ay kasinungalingan. Lahat sila. Kasabwat sa panlolokong ito, isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa-paakyat sa kanyang buong katawan. Ito ay isang lamig na mas matindi pa sa yelo. Isang lamig na tila tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang perpektong hapunan, ang mamahaling relos, ang 10 taon. Lahat ay naging isang malaking katatawanan. At sa wakas, ang lakas na nagpapanatili sa kanyang pagkakatayo ay bumigay. Dahan-dahan, napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog ng nabasag na plato. Hindi niya ininda ang posibleng pagkasugat. Wala siyang maramdaman. Manhid, ang tanging nararamdaman niya ay ang dahan-dahang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Walang mga hikbi, walang malakas na iyak. Tanging mga luha ang sunod-sunod na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Mga luhang tahimik, ngunit mabigat. Dala-dala ang bigat ng isang pusong pinagtaksilan at dinurog ng walang awa. Doon, sa sahig ng kanyang marangyang tahanan, sa tabi ng isang hapag na inihanda para sa isang pag-ibig na hindi na pala umiiral, si Liwayway Alcantara ay nagluksa. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon, nakayuko. Wasak, ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ang kanyang mga matang puno ng luha ay napatingin sa isang piraso ng basag na plato. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng umiiyak, isang babaeng talunan. At sa isang iglap, may nagbago. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at kumikirot. Ngunit nabalutan ito ng isang bagong emosyon. Isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan. Ipinapakita nito ang isang determinasyon na isinilang mula sa pinakamatinding sakit. Nilampasan niya ang nabasag na plato. Nilampasan niya ang perpektong mesa. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat, may layunin. Kinuha niya ang sarili niyang telepono at walang pag-aalinlangan, pinindot ang isang numero sa kanyang listahan ng mga kontak. Isang ring. 2. Hello, Liway? Napatawag ka? Happy anniversary sa inyo ni Silang. Masayang bati mula sa kabilang linya. Narinig ni Liwayway ang sarili niyang boses at nagulat siya sa kung gaano ito kaiba. Wala na ang lambing, wala na ang init. Ito ay boses ng isang estranghero, kalmado, kontrolado, at malamig na parang yelo. Gabay, sabi niya. Ang pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang utos. Kailangan ko ng tulong mo. Natahimik si Attorney Gabay Bautista sa kabilang linya. Marahil ay naramdaman ang pagbabago sa tono ng kanyang kaibigan. Liway, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Liwayway. Tinitipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan.
Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana at ang babaeng nakita niya ay hindi na ang asawang naghihintay, kundi isang reynang inagawan ng kaharian. Oras na para kunin ang lahat ng sa akin. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Paano nagagawang sumikat ng araw na para bang walang nangyari, na para bang ang isang buong mundo ay hindi gumuho kagabi? Si Liwayway Alcantara ay nakaupo sa loob ng malawak at minimalistang opisina ni Attorney Gabay Bautista. Ang suot niyang damit ay ang parehong damit na suot niya kagabi, lukot at walang buhay, tulad ng kanyang pakiramdam. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, patunay ng isang gabing hindi siya dinalaw ng antok. Sa harap niya ay isang tasa ng kape na hindi pa niya nagagalaw, lumalamig kasabay ng kanyang puso. Si Gabay, sa kabilang banda, ay mukhang balisa. Bilang matalik niyang kaibigan, bago pa man naging abogado niya, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Annulment based on psychological incapacity. Simula ni Gabay, ang boses ay formal. Sinusubukang itago ang kanyang personal na emosyon. O di kaya'y legal separation. Malinaw na may grounds of adultery. Pwede nating simulan ang proseso kaagad. Ang kailangan lang natin ay matibay na ebidensya. Hindi! Putol ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matigas, walang bakas ng pag-iyak. Hindi ganoon kadali. Napahinto si Gabay. Liway, ano ang ibig mong sabihin? Itinuon ni Liwayway ang kanyang mga mata sa kaibigan. Ang mga matang yon na dati laging puno ng sigla at init. Ngayon ay parang 2 piraso ng malamig na bato. Ang paghihiwalay ay isang biyaya para sa kanila. Isang madaling paraan para makalaya at magpakasaya sa perang ninakaw nila sa akin. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang yon. Ninakaw? Tanong ni Gabay. Kumunot ang noo. Si Silang ang namamahala sa lahat ng international investments ng Habi ng Diwa. Siya ang may hawak ng mga offshore accounts. Gabay, sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay may bigat. Gusto kong halungkatin mo ang lahat. Bawat transaksyon, bawat investment, bawat sentimo na dumaan sa mga kamay niya sa loob ng huling 3 taon. Gusto kong malaman kung saan napunta ang pera ng kumpanya, ang pera ng pamilya ko. Napatitig si Gabay. Ngayon niya naintindihan, hindi ito simpleng kaso ng pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang digmaan. Gagawin ko, mariing sabi niya. Ihahanda ko ang team. But Liway, this will be messy. Maraming mabubuksan na. Bigla, napahawak si Liwayway sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot na parang may mainit na bakal na itinusok doon ang biglang umatake sa kanya. Napasinghap siya at ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Liway! Mabilis na tumayo si Gabay at lumapit sa kanya. Anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Sinubukan ni Liwayway na magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kirot ay masyadong matindi. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Gabay bago siya nilamon ng kadiliman. Ang unang naamoy niya ay antiseptic. Ang unang narinig niya ay ang mahinang tunog ng isang makina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa isang puting-puting kwarto. Isang ospital. Nakaupo sa kanyang tabi si Gabay. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Gising ka na, sabi nito. May halong ginhawa. Tinawagan ko ang doktor. Dumaan ka sa ilang tests habang tulog ka. Bago pa man makapagtanong si Liwayway, isang doktor na may maamong mukha ang pumasok sa silid. Hawak ang isang clipboard. Mrs. Del Mundo, magalang na bati ng doktor. Ako si Dr. Santos. May resulta na po kami ng mga tests na ginawa sa inyo. Tumangulang si Liwayway. Ang isip ay blanko pa rin. Base sa endoscopy at biopsy, pagpapatuloy ng doktor sa isang mahinahong tono.
May nakita kaming malignant cells sa lining ng inyong tiyan. It's early stage gastric cancer. Cancer. Ang salitang iyon ay tila lumutang sa hangin. Para itong isang salitang banyaga na hindi niya maintindihan. Tumingin siya kay Gabay, na nakayuko at nakakuyom ang mga kamao. Tumingin siya sa doktor, na naghihintay ng kanyang reaksyon. Ngunit walang reaksyon. Walang luha. Walang takot. Tanging isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang tingin sa bintana ng ospital. Mula doon, tanaw niya ang abalang lungsod sa ibaba. Mga sasakyang hindi humihinto, mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Ang mundo ay patuloy na umiikot, walang pakialam sa hatol, nakatatanggap niya lang. Cancer. Isa pang pagtataksil. Isang pagtataksil mula sa sarili niyang katawan. Liway. Basag ni Gabay sa katahimikan, ang boses ay puno ng awa. Ngunit hindi awa ang kailangan ni Liwayway. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Gabay. Humarap si Liwayway sa kanya at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na parang bato. Ang mga ito ay nag-aapoy. Hindi ako mamamatay, Gabay, deklara niya. Ang boses ay puno ng isang determinasyon na mas matindi pa sa bakal. Ito ay hindi isang hiling. Ito ay isang sumpa. Hindi hanggat hindi ko sila nakikitang nagbabayad sa lahat ng ginawa nila. Ang sakit, ang pagtataksil, ang hatol ng doktor, ang lahat ng yon ay hindi ang kanyang katapusan. Ang mga ito, ang kanyang naging sandata. Napatitig si Gabay sa determinasyon sa mukha ng kanyang kaibigan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Liwayway na kilala niya. Ito ay isang phoenix, handang bumangon mula sa sarili nitong abo. Tumango siya, hindi na bilang isang kaibigan, kundi bilang isang sundalo na handang sumunod sa kanyang general. Kung ganoon, sabi ni Gabay, simulan na natin. Kinuha niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang manipis na folder. Inabot niya ito kay Liwayway. Sinimulan ko na ang paunang investigasyon kagabi pa lang tungkol sa babae. Paliwanag niya. Si Mahalina Salazar. Binuksan ni Liwayway ang folder. Sa loob ay isang litrato ng isang magandang babae na may matamis na ngiti. Ang parehong ngiti na marahil ay ibinibigay nito kay Silang. Sa ilalim ng litrato ay ang mga basic information tungkol dito, ngunit isang detalye ang nakakuha ng pansin ni Gabay. Liway, may isa pang bagay. Sabi niya, itinuturo ang pangalan ng ama sa profile. Ang ama niya, pamilyar sa akin ang pangalan. Ibinaba ni Liwayway ang kanyang tingin sa pangalang iyon. Amado Salazar. Ang pangalan ay parang isang kulog na biglang dumagundong sa kanyang alaala. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang pangalan na binanggit ng kanyang yumaong ama nang may kasamang galit at sakit. Ang pangalan ng taong sumira sa tiwala ng kanyang ama. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Liwayway ang lahat. Hindi ito simpleng pagnanasa. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang paghihiganti. At ngayon, siya ang gaganti. Amado Salazar. Ang pangalan ay parang isang multo na biglang nagpakita mula sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Biglang bumalik kay Liwayway ang isang eksena mula sa kanyang kabataan. 10 taong gulang siya noon, naglalaro sa hardin nang marinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ama mula sa loob ng opisina nito. Traidor ka, Amado! Sinira mo ang tiwala ko! Isinusumpa ko! Darating ang araw, babagsak ka rin! Iyon ang unang beses na nakita niyang nagalit ng ganoon ang kanyang ama. Isang taong kilala niya sa pagiging mahinahon. Kinabukasan, nalaman niyang ang pinakamalapit na kasosyo at kaibigan ng kanyang ama sa negosyo, si Amado Salazar, ay bigla na lang nawala.
Matapos ang isang malaking investment na nalugi, ibinenta ni Amado ang lahat ng kanyang shares sa habi ng diwa sa mababang halaga at naglaho na parang bula. Palaging sinasabi ng ama ni Liwayway na hindi simpleng kamalasan ang nangyari, kundi isang sabotahe. Ngayon, habang nakatitig sa pangalan sa folder, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Siya nga, bulong ni Liwayway, ang boses ay halos hindi marinig. Ang ahas na inalagaan ng tatay. Kilala mo siya? Tanong ni Gabay. Ang pagtataka ay bakas sa kanyang mukha. Hindi personal, sagot ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay lumalim, tila nakatingin sa isang malayong nakaraan. Pero kilala ko ang kwento niya, ang kwento ng kanyang pagtataksil. Isinara niya ang folder. Ang malamig na pakiramdam sa kanyang tiyan ay hindi na lang dahil sa sakit. Ito ay dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting lumilinaw. Hindi ito isang simpleng affair. Ang pag-ibig ni Silang kay Mahalina ay hindi totoo. Ang lahat ng ito, ang relasyon, ang pagbubuntis, ang pag-alis nila, ay mga piyesa sa isang mas malaki at mas madilim na laro. Isang laro ng paghihiganti na matagal nang sinimulan. 15 taon, sabi ni Liwayway. 15 taon na naghintay si Amado Salazar. At ginamit niya ang sarili niyang anak at ang asawa ko para ituloy ang kanyang balak. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay nag-ibang anyo. Hindi na ito isang simpleng galit ng isang asawang niloko. Ito ay naging isang malalim na pagkamuhi. Isang pagkamuhing minana pa niya mula sa kanyang ama. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para na rin sa alaala ng kanyang mga magulang at sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Gabay. Utos niya. Ang boses ay matatag na ulit. Kailangan nating malaman ang lahat. Bawat koneksyon ni Silang kay Amado. Bawat pag-uusap. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kanilang plano. Tumango si Gabay. Ang kanyang isip ay mabilis nang nagpoproseso. Maglalagay ako ng private investigator. Susundan natin ang bawat galaw ni Mahalina sa LA. At hahanapin natin kung nasaan si Amado. Gawin mo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa sarili niyang karamdaman. May mas malaki siyang kalaban na kailangang harapin. Samantala, sa isang marangyang apartment sa Los Angeles na may tanawin ng city lights, ang kapaligiran ay hindi kasing ganda ng nasa labas. Si Mahalina Salazar ay nakatayo malapit sa bintana. Hawak ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay ang boses ng kanyang ama, si Amado. Nakausap mo na ba si Silang? Tanong ng boses. Malamig at walang emosyon. Papunta na siya rito, ay tay, sagot ni Mahalina. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pero nag-aalala ako. Nitong mga nakaraang araw palagi na lang siyang iritado. Palagi niyang tinatanong kung kailan natin sisimulan ang final step. Sabihin mo sa kanya na maghintay, mariing sabi ni Amado. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na niya ang kompletong kontrol sa habi ng diwa, saka tayo kikilos. Pero itay, paano kung... Walang paano kung Mahalina. Putol ni Amado. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Ginawa mo ba ang pinapagawa ko? Naipadala mo na ba ang mensahe? Napalunok si Mahalina. Oo po. Kagabi pa. Sigurado akong nabasa na yon ni Liwayway. Magaling, sabi ni Amado. Iyan ang unang hakbang para sirain ang kanyang loob. Kailangan nating palabasin na isa siyang sawi at walang kakayahang asawa. Sa ganoong paraan, mas madali para kay Silang na kumbinsihin ang board. May gusto sanang sabihin si Mahalina. May isang bahagi sa kanya na nagsisimula
nang kwestiyonin ang lahat. Ngunit ang takot sa kanyang ama ay mas matindi. Mula pagkabata, isinaksak na sa kanyang isipan ang isang kwento na ang mga alkantara ang dahilan ng kanilang paghihirap, na sila ang umagaw sa dapat ay para sa kanila. Ang paghihiganti ay naging kanyang hininga, ang kanyang tanging layunin sa buhay. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Silang, ang mukha ay gusot. Kailangan ko nang tapusin ang tawag, Itay. Mabilis na sabi ni Mahalina at ibinaba ang telepono. Sino yon? Tanong ni Silang. Ang boses ay iritado habang inihahagis ang kanyang coat sa sofa. Si Itay lang, nangungumusta. Pagsisinungaling niya, lumapit si Silang sa minibar at nagsalin ng alak. Kumusta? O tinatanong niya kung nagawa ko na ang trabaho ko? 3 taon na, Mahalina. 3 taon na akong nagpapanggap bilang isang mapagmahal na asawa sa babaeng yon. Pagod na ako. Malapit na, mahal. Paglalambing ni Mahalina, lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Konting tiis na lang. Sinusunod lang natin ang plano. Humarap si Silang sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Plano? O plano ng tatay mo? Minsan nararamdaman ko na para lang akong isang tau-tauhan sa larong ito. Hindi totoo yan, giit ni Mahalina. Partner tayo dito at kapag nakuha na natin ang lahat, sa atin ang habi ng diwa, sa atin ang kinabukasan. Hinawakan ni Silang ang kanyang mukha at sa isang iglap, ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng pagnanasa. Siguraduhin mo lang, dahil isinakripisyo ko ang lahat para dito. Hinalikan niya ito na nang marahas, isang halik na hindi nagmula sa pag-ibig, kundi sa kasakiman at pagkainip. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, hindi nila alam na sa Pilipinas, ang babaeng akala nila'y durog na, ay kasalukuyang pinaplano na ang kanyang sariling laro. Sa loob ng silid sa ospital, nakalatag sa ibabaw ng kama ni Liwayway ang mga dokumento at mga litrato. Sa gitna ng lahat ng iyon ay isang malaking whiteboard na dinala ni Gabay. Sa whiteboard na iyon, nakasulat ang mga pangalan nina Silang Del Mundo, Mahalina Salazar, at Amado Salazar na may mga linyang nagkokonekta sa kanila. Nagmamanman na ang tao ko sa LA. Balita ni Gabay. At may nakuha na tayong impormasyon tungkol kay Amado. Mukhang nagtatago siya sa ilalim ng ibang pangalan sa Europa, pero siya pa rin ang nagmamaniobra sa lahat. Tumingin si Liwayway sa board. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Ang sakit sa kanyang tiyan ay nandoon pa rin. Isang paalala ng kanyang karamdaman at ng limitadong oras na mayroon siya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo itong nagbigay sa kanya ng lakas. Gusto nilang maglaro. Bulong ni Liwayway, hinahawakan ng isang marker. Gusto nila ng isang dula-dulaan kung saan sila ang bida at ako ang talunan. Lumapit siya sa whiteboard at gumuhit ng isang malaking bilog sa paligid ng pangalan ni Silang. Kung gusto nila ng dula, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng yelo, ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang palabas ng kanilang buhay. Lumipas ang ilang araw. Si Liwayway ay lumabas na ng ospital, ngunit sa halip na magpahinga sa bahay, ang una niyang pinuntahan ay ang tore ng salamin at bakal na nagsisilbing puso ng kanyang imperyo. Ang habi ng Diwa Building. Sa bawat hakbang niya sa loob ng lobby, ramdam niya ang mga matang nakatingin, ang mga bulungang humihina kapag siya'y dadaan. Alam ng lahat na may nangyari. Ang balita tungkol sa kanyang pagka-ospital ay mabilis kumalat. Ngunit hindi nila alam ang tunay na dahilan. Ang alam lang nila, ang kanilang reyna ay nasugatan at ang isang sugatang pinuno ay senyales ng kahinaan. Ito mismo ang kailangan ni Liwayway. Handa na ba ang lahat? Tanong niya kay Gabay sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina. Ready on your signal? Sagot ng abogado mula sa kabilang linya, kung saan minamanmanan nito ang lahat mula sa legal department.
Huminga ng malalim si Liwayway. Oras na. 1 oras ang makalipas, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang mga miyembro ng Board of Directors, karamihan ay mga matatandang kaibigan at kasamahan pa ng kanyang ama, ay nagtipon sa loob ng grandiosong conference room. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Si Liwayway ay hindi pisikal na naroroon. Ang kanyang mukha, na sadyang pinalitaw na maputla at may bahid ng pagod, ay lumitaw sa isang malaking screen sa dulo ng mahabang mesa. Ito ay isang kalkuladong galaw. Kailangan nilang makita na siya ay mahina at malayo. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa maikling abiso. Simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang perpektong pagganap. Mayroon tayong kinakaharap na ilang seryosong hamon. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Iniharap niya sa screen ang mga dokumentong inihanda ni Gabay, mga pekeng ulat, mga graph na ang mga linya ay pabulusok pababa. Ang ating pinakabagong investment sa European textile market ay hindi nagbunga ng inaasahan dahil sa biglaang pagbabago sa merkado. Paliwanag niya, ang bawat salita ay pinili upang maghasik ng takot. Kasabay nito, 2 sa ating pinakamalaking kontrata mula sa isang international fashion house ang biglang na-hold. Sila ay humihingi ng renegotiation na maaring magdulot ng malaking pagkalugi sa atin. Ang katahimikan sa silid ay halos nakabibingi. Ang mga numerong ipinapakita ni Liwayway, bagamat hindi totoo, ay sapat na para magdulot ng atake sa puso sa sinumang negosyante. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pagpapatuloy niya. Ngunit kailangan kong maging tapat sa inyo. Ang susunod na quarter ay magiging napakahirap para sa habi ng diwa. Natapos ang kanyang presentasyon. Agad na nagtaas ng kamay ang isa sa mga pinakamatandang miyembro, si G. Robles, isang taong kilala sa pagiging malapit kay Silang. Liwayway, Hija, sabi nito, ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Sa kalagayan mo ngayon, sigurado ka bang kaya mong pamunuan ang kumpanya sa ganitong krisis? Baka kailangan natin ng mas matatag na kamay. Baka oras na para bumalik si Silang. Napangiti si Liwayway sa kanyang isipan. Kumagat sila sa pain. Tito, sagot niya, ang boses ay puno ng kapaguran. Sa ngayon, ako pa rin ang CEO at gagawin ko ang lahat para protektahan ang kumpanya ng aking ama. Pagkatapos ng pulong, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang habi ng diwa, ang haligi ng industriya ng tela ay nanganganib. Libo-libong milya ang layo. Sa Los Angeles, si Silang Del Mundo ay nagsasali ng isang mamahaling whiskey sa kanyang baso. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Kakatapos lang ng tawag niya kay Amado at lahat ay ayon sa plano. 1 linggo na lang at manganganak na si Mahalina. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang tiyempo para kunin ang lahat. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero mula sa Pilipinas, si G. Robles. Silang, may problema. Bungad ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa takot. Nawala ang nangiti ni Silang. Anong problema, Tito Romy? Ang kumpanya. Nagpatawag ng emergency meeting si Liwayway. Nalulugi tayo. Ang mga investment sa Europa. Ang mga kontrata. Lahat bumabagsak. Napatayo si Silang. Ang baso ng alak ay halos mabitawan. Ano? Imposible. Ako ang nag-ayos ng mga deal na yon. Sigurado ang mga yon. Hindi ko alam, iho, pero nakita namin ang mga numero. At si Liwayway, mukha siyang may sakit at pagod. Hindi niya kaya ito mag-isa. Kailangan ka rito. Click! Ibinaba ni Silang ang tawag. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang perpektong plano ay biglang nagkakaroon ng gulo. Paanong nangyari ito? Hindi ito kasama sa usapan. Hindi niya maaaring hayaan na ang imperyong malapit na niyang makuha ay gumuho bago pa man mapunta sa kanyang mga kamay.
Anong nangyari, mahal? Tanong ni Mahalina na lumabas mula sa silid. May problema sa Maynila, sabi ni Silang. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Kailangan kong bumalik ako mambango. Sa Pilipinas, sa loob ng malawak na opisina ng kanyang ama, si Liwayway ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintanang salamin, nakatingin sa syudad sa ibaba. Ang emergency meeting ay isang tagumpay. Ang pain ay nailapag na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang pagdating ng pating. Napatingin siya sa malaking portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kirot ng pagkakasala. Ginamit niya ang pangalan at legasya ng kanyang ama para sa isang mapanlinlang na plano. Ikinumpromiso niya ang reputasyon ng kumpanya na dugo at pawis ang ipinuhunan nito. Patawarin mo ako, Itay, bulong niya sa kanyang isipan. Ngunit nang maalala niya ang litrato ng ultrasound, ang mga salita sa mensahe, ang pangalang Amado, Salazar, at ang malamig na hatol ng doktor, ang pagkakasala ay napalitan ng bakal na determinasyon. Hindi niya sinisira ang legasiya ng kanyang ama. Pinoprotektahan niya ito. Nililinis niya ang bahay mula sa mga ahas na matagal nang namiminsala dito. Biglang nag-ring ang kanyang personal na telepono. Isang numero na masyado niyang kabisado. Sinagot niya ito. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon ay parang lason na. Ang boses ni Silang, puno ng pekeng pag-aalala at pagmamadali. Mahal, anong nangyayari? Nabalitaan ko ang tungkol sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Huminga ng malalim si Liwayway bago sumagot. Tinitiyak na ang kanyang boses ay manghiyak-ngiyak. Pauwi na ako para tulungan ka. Ang pekeng krisis pinansyal na nilikha ni Liwayway ay naging isang napakalakas na pain. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa paghahagis niya ng pain na ito sa madilim na tubig. Hindi lang ang pating na kanyang inaabangan ang mahuhuli niya, kundi pati na rin ang ibang mga halimaw na nagkukubli sa ilalim. Habang hinihintay niya ang pagbabalik ni Silang, inutos niya kay Gabay at sa isang maliit, pinagkakatiwala ang team ng auditors na suriin ang bawat libro ng Habi ng Diwa. Ang opisyal na dahilan upang mahanap ang anumang butas na maaaring pagmulan ng pagkalugi. Ang totoong dahilan upang ihanda ang ebidensya laban kay Silang. Isang gabi, habang si Liwayway ay nasa kanyang opisina at sinusuri ang mga papeles, biglang pumasok si Gabay. Ang kanyang mukha, na karaniway kalmado, ay may bahid ng pagkabigla at hindi makapaniwalang ekspresyon. Liway, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagya lang lumalabas. Kailangan mong makita ito. Inilapag niya sa mesa ni Liwayway ang isang ledger. Nagsimula lang kami sa domestic accounts para may basehan tayo bago natin pasukin ang international funds na hawak ni Silang. Pero may nakita kami. Itinuro niya ang isang serye ng mga transaksyon, mga maliliit na halaga sa simula, na nakapangalan sa isang shell corporation na hindi pamilyar kay Liwayway. Ngunit habang tumatagal ang mga taon, ang mga halaga ay unti-unting lumalaki. Mga withdrawal na nakatago sa ilalim ng mga pangalang marketing expenses, supplier payments, at miscellaneous costs. Sa unang tingin, mukhang lehitimo. Ngunit nang pinagsama-sama ng mga auditors ang lahat, ang kabuuang halaga ay nakakagulat. Milyon-milyon. Sino ang may access dito? Tanong ni Liwayway. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang mga transaksyong ito ay hindi galing sa pondo na hawak ni Silang. 2 tao lang ang may final approval sa account na to. Sagot ni Gabay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Liwayway. Ikaw at si Tito Alberto. Ang pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Si Alberto Tito Albert Ramirez
ang kanang kamay ng kanyang ama, ang ninong niya sa binyag, ang taong tumayo bilang pangalawang ama sa kanya nang mawala ang kanyang mga magulang. Isa siya sa mga pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang miyembro ng board. Siya ang una sa mga nagpahayag ng suporta sa kanya nang siya ang pumalit bilang CEO. Hindi, mabilis na sagot ni Liwayway, umiiling. Imposible, nagkakamali kayo. Si Tito Albert, hindi niya magagawa ito. Liway, narito ang mga pirma. Giit ni Gabay, ipinapakita ang mga dokumento. Digital signatures, verified, walang duda. Sa loob ng 5 taon, dahan-dahan niyang sinisipsip ang pondo ng kumpanya. Tinitigan ni Liwayway ang mga dokumento. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang pagtataksil ni Silang ay masakit, parang isang punyal na itinaraki sa kanyang puso. Ngunit ito ay ibang klase ng sakit. Ito ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Sinisira ang bawat natitirang hibla ng tiwala sa kanyang katawan. Si Silang ay isang dayuhan na pumasok sa kanyang buhay. Ngunit si Tito Albert, pamilya ang turing niya rito. Kinabukasan, ipinatawag niya si Alberto Ramirez sa kanyang opisina. Pumasok ang matanda na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang parehong nangiti na ibinibigay nito sa kanya mula pa noong bata siya. Liway Hija, kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalala ako sa'yo. Bungad nito. Hindi sumagot si Liwayway. Itinuro lang niya ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo ang matanda at doon lang nito napansin ang mga ledger na nakalatag sa mesa at ang malamig na ekspresyon sa mukha ng kanyang inaanak. Nawala ang ngiti ni Alberto. Ano ito? Taning niya. Kahit alam na niya ang sagot, inilapit ni Liwayway ang isang dokumento sa harap niya. Isang dokumentong may malinaw na pirma. 5 taon, Tito. 5 taon mo kaming ninanakawan. Ang bawat salita ay mabigat, puno ng sakit at pagkadismaya. Sinubukang magsalita ni Alberto, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. At sa harap mismo ni Liwayway, ang taong kinilala niyang haligi ng katapatan ay gumuho. Patawarin mo ako, Hija, sabi niya sa nanginginig na boses. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang mga utang, ang sugal. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Akala ko, mababawi ko rin, na maibabalik ko ang pera bago pa may makahalata. Hindi pinansin ni Liwayway ang kanyang mga luha. Ang puso niya ay naging bato na. Ang taong nagtiwala sa iyo ng buong buo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lamig. Ay ang taong una mong tinalikuran, ang tatay ko. Itinuring kanyang kapatid. Napayuko si Alberto. Ang kanyang mga balikat ay nangihina sa kahihiyan at pagsisisi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo si Liwayway. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana, pinipigilan ang sarili niyang mga luha. Ang sakit na dulot ng pagtataksil na ito ay mas malalim pa sa inaakala niya. Ito ay isang sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Sa mundong ito, napapaligiran siya ng mga buwitre na nag-aabang lang sa kanyang pagbagsak. Ang asawa niya, ang biyenan niya, ang taong itinuring niyang ama. Lahat sila ay mga traidor. Ngunit sa gitna ng sakit, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na malamig, kalkulado, at napakadelikado. Humarap siyang muli kay Alberto na nakayuko pa rin. May isang paraan para hindi ka makulong, sabi ni Liwayway. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat, Hija. Kahit ano. Magpapanggap ka na walang nangyari, sabi ni Liwayway. Ipagpapatuloy mo ang pagsuporta kay Silang at kapag dumating ang tamang oras,
Kapag kailangan ko ng boto mo sa board, ibibigay mo ito sa akin ng walang tanong. Gagamitin niya ang pagtataksil ng isang tao para labanan ang pagtataksil ng isa pa. Gagamitin niya ang apoy para labanan ng apoy. Ngunit may isa pa siyang naisip. Ang krisis na nilikha niya ay peo. Ngunit ang pagkawala ng milyon-milyong piso dahil kay Alberto ay totoo. Pwede niya itong gamitin. Pagkaalis ni Alberto, tinawagan niya si Gabay. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng sakit o pagkadismaya. Ito ay boses na ng isang estratehista sa gitna ng digmaan. May bago akong plano. Ang Ninoy Aquino International Airport ay abala gaya ng dati, isang magulong dagat ng mga taong naghihintay, yumayakap, at nagpapaalam. Ngunit para kay Silang Del Mundo, habang siya ay naglalakad palabas ng arrival gate, ang lahat ng ingay ay tila nawawala. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na nagbabalik sa kanyang kaharian, isang kahariang pansamantalang napabayaan. Ngunit narito na siya para bawiin ito. Iniwan niya si Mahalina sa Los Angeles sa gitna ng mga sigaw at nagbabantang mga luha. Hindi mo ako pwedeng iwan, sigaw nito. Malapit na akong manganak. Ito ang plano. Ngunit para kay Silang ang plano ay nagbago. Ang habi ng diwa ay bumabagsak at walang halaga ang isang tagapagmana kung wala namang kahariang mamanahin. Sa di kalayuan, natanaw niya si Liwayway na naghihintay. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida, walang kolorete sa mukha at may suot na salamin. Mukha itong pagod, mahina at talunan. Isang ngumangiti ang sumilay sa labi ni Silang. Perpekto, eksakto sa inaasahan niya. Nilapitan niya ito at ibinigay ang isang mahigpit na yakap. Isang yakap na mas nararapat sa isang tropeyo kaysa sa isang minamahal na asawa. Mahal, bulong niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nandito na ako, ayos na ang lahat. Naramdaman ni Liwayway ang yakap niya. Amoy mamahaling pabango, amoy kasinungalingan. Kailangan niya ng lahat ng lakas sa kanyang katawan para hindi umurong at para suklian ng yakap. Silang, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang basag. Mabutit nakauwi ka. Sa isipan ni Silang, nagdiwang siya. Madali lang ito. Sa isipan ni Liwayway, hinigpitan niya ang kanyang kamao. Nagsisimula pa lang tayo. Ang hapunan nila ng gabing iyon ay isang obra maestra ng pagkukunwari. Idinaos ito sa parehong mesa kung saan gumuho ang mundo ni Liwayway. Ngayon, habang pinapanood niya si Silang na magsalita, ang tanging nararamdaman niya ay isang nagyeyelong galit. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, sabi ni Silang habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang European deal ay sigurado. Ako mismo ang nagsara noon. Siguradong may pagkukulang sa panig ng management dito sa Maynila. Isang malinaw na patama sa kanya. Ngumiti lang si Liwayway ng mapait. Marahil, masyado na sigurong marami ang nangyayari nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko na yata kaya mag-isa. Binitawan niya ang kanyang kubyertos at marahang hinilot ang kanyang sentido. Isang perpektong pag-arte ng isang babaeng nasa bingit ng pagbagsak. Pinanood siya ni Silang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Ito na ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. Ako na ang bahala. Ako na ang sasalo ng lahat ng ito. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga at magpagaling. Pagkatapos ng hapunan, habang si Liwayway ay naghahanda ng kape sa kusina, palihim na kinuha ni Silang ang kanyang telepono at nagtungo sa hardin. Mabilis niyang tinawagan si G. Robles. Tito Romy, ako ito. Mabilis niyang sabi. Nakabalik na ako. Silang, mabuti naman. Ano ang plano mo? Mukhang delikado na ang sitwasyon. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Kalma lang, tito. Mayabang na sabi ni Silang.
Mas masahol pa sa inaakala ninyo ang kalagayan ni Liwayway. Mukha siyang may sakit, mahina. Madali ko lang siyang makukumbinsi na ibigay sa akin ang pansamantalang kontrol. Sabihan mo ang mga kakampi natin sa board na maghanda. Sa susunod na pulong, ako na ang mamumuno. Sigurado ka ba, iho? 100%, sabi ni Silang. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang isang babaeng emosyonal ay hindi kayang magpatakbo ng isang imperyo. Oras na para isang tunay na del mundo ang mamahala. Ibinaba niya ang tawag at bumalik sa loob na para bang walang nangyari. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa sofa, hawak ang isang tasa ng tsaa. Ang itsura nito ay malungkot at nag-iisa. Umupo si Silang sa tabi niya at kinuha ang kanyang kamay. Liway, sabi niya, ang kanyang tono ay seryoso na ngayon. Nag-isip ako, hindi mo na kailangang pasanin ito. Ako ang asawa mo. Tungkulin kong protektahan ka. Mula sa kanyang mamahaling briefcase, inilabas niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Maingat niya itong inilapag sa coffee table sa kanilang harapan. Pinahanda ko na ito sa mga abogado ko bago pa ako lumipad pa uwi. Paliwanag niya. Ito ang solusyon para mailigtas natin ang habi ng diwa. Tumingin si Liwayway sa folder pagkatapos ay sa mukha ni Silang. Ang mukha ng isang ahas na nag-aalok ng isang mansanas. Ano? Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagpapanggap na nag-aalangan. Simple lang, sabi ni Silang. Binubuklat ang mga pahina na puno ng legal na terminolohiya. Isang special power of attorney at isang pansamantalang paglilipat ng iyong voting rights sa akin bilang chairman. Bibigyan mo ako ng ganap na kapangyarihan para gumawa ng mga desisyon para sa kumpanya habang ikaw ay nagpapagaling. Ako ang haharap sa krisis. Ako ang makikipagnegosasyon. Kapag maayos na ang lahat, ibabalik ko rin sa'yo. Ang kasinungalingan ay dumaloy mula sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap. Kinuha ni Silang ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ito kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Puno ng kasabikan, tulad ng isang lobo na malapit ng sakmalin ang kanyang biktima. Pirmahan mo lang ito. Mahal, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mapang-akit na bulong. Ako na ang bahala sa lahat. Kinuha ni Liwayway ang pluma mula sa kamay ni Silang. Ang bigat nito ay tila kasimbigat ng desisyon na kanyang gagawin. Pinagmasdan niya ang mga dokumento sa mesa, ang bunga ng kasakiman at pagtataksil ng kanyang asawa. Sa mga mata ni Silang, nakikita niya ang anino ng tagumpay. Akala nito, nasa mga palad na niya ang lahat. Hindi pa, sabi ni Liwayway sa kanyang isipan. Hindi pa ngayon. Silang, hindi ko alam, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang kumpanya ng aking mga magulang. Ang pagpirma dito ay parang pagsuko. Hindi ito pagsuko, mahal. Ito ay pagiging matalino. Mabilis na sagot ni Silang. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may diin. Isipin mo na lang na ipinapahiram mo sa akin ang manibela habang may bagyo. Kapag kalmado na ang dagat, ibabalik ko rin sa'yo. Para sa'yo rin ito. Para sa atin. Para sa atin. Ang mga salitang yon ay parang lason na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Tumayo si Liwayway at naglakad patungo sa bintana. Tinalikuran niya si Silang. Kailangan niya ng sandali. Kailangan niyang maging perpekto ang kanyang susunod na galaw. Habang nakatalikod, isang matinding kirot na totoo ang biglang umatake sa kanyang tiyan. Napahawak siya dito at isang tunay na panginginig ang gumapang sa kanyang katawan. Ang cancer, ang kanyang mortal na kaaway, ay nagpaparamdam. Tila isang paalala na ang kanyang oras ay limitado.
Ngunit sa halip na panghinaan, ginamit niya ang sakit. Ginamit niya ang katotohanan. Hindi ko yata kaya, Silang, sabi niya. Ang kanyang boses ay tunay na nahihirapan. Naramdaman niya ang paglapit ni Silang sa kanyang likuran. Anong ibig mong sabihin? Ang katawan ko. Pagod na ako. Ito na. Oras na para ilabas ang kanyang alas. Sinadya niyang takpan ang kanyang bibig at tumakbo patungo sa banyo na malapit sa sala. Narinig niya ang pagtawag ni Silang sa kanyang pangalan. Sa loob ng banyo, binuksan niya ang gripo, lumikha ng tunog ng umaagos na tubig, at pagkatapos ay umarte siyang parang nasusuka. Pagkalipas ng 1 minuto, lumabas siya. Ang kanyang mukha ay sadyang pinaputla, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Nakasandal siya sa pader, humihinga ng malalim. "Liway, anong nangyayari sa'yo?" Tanong ni Silang. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay totoo na ngayon. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na baka ang kanyang pinakamahalagang asset ay bumigay bago pa niya makuha ang gusto niya. Wala ito. Pagod lang siguro. Mahinang sagot ni Liwayway. Umiiwas ng tingin. Dinala siya ni Silang pabalik sa sofa. Habang paupo, sinadya niyang mawala sa balanse at napakapit sa maliit na mesa sa tabi ng sofa. Sa pagkakataong yon, natabig ng kanyang kamay ang isang maliit na bote ng gamot na sadya niyang inilagay doon kanina pa. Gumulong ito sa sahig. Mabilis itong pinulot ni Silang. Tinitigan niya ang etiketa. Isang gamot na pampakalma sa sakit ng tiyan, pero may nakasulat na prescription mula sa isang kilalang oncologist. Oncologist, isang doktor para sa cancer. Nanlaki ang mga mata ni Silang habang tinitingnan niya ang bote. Pagkatapos ay ang namumutlang mukha ni Liwayway. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang biglaang pagka-ospital, ang itsura nitong pagod, ang pagsusuka. May sakit ka ba, Liway? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Liwayway. Tumingin lang siya sa malayo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagkumpirma. Sa isip ni Silang, isang napakasamang plano ang nabuo. Kung may malubhang sakit si Liwayway, mas lalo siyang dapat magmadali. Kung mawawala ito, kanino mapupunta ang lahat? Bilang asawa, sa kanya. Ngunit kailangan niya ng kontrol ngayon din. Ang sakit ni Liwayway ang kanyang naging pinakamalakas na alas. Kaya pala, sabi ni Silang, ang kanyang boses ngayon ay puno ng awa at determinasyon. Kaya pala kailangan mo nang magpahinga. Hija, hayaan mo na akong tulungan ka. Para sa'yo ito. Di umupo siyang muli sa tabi nito. Inilapit ang mga dokumento. Pirmahan mo na ito, mahal. Para makapag-focus ka na sa pagpapagaling mo. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Liwayway. Sige, sabi niya sa isang mahinang pagsuko. Kukuha lang ako ng kape. Kailangan ko lang ng lakas ng loob. Tumayo siya. Nanginginig pa rin. Naglakad siya patungo sa kusina. Sa likod niya, si Silang ay nakatingin sa mga dokumento. Isang ngiti ng kasakiman ang hindi na maitago sa kanyang mukha. Sa kusina, ang mga kamay ni Liwayway ay mabilis at tiyak. Mula sa ilalim ng isang cabinet, kinuha niya ang isa pang folder. Kaparehong-kapareho ng folder ni Silang sa labas. Ngunit ang laman nito ay iba. Ito ang mga dokumentong inihanda ni Gabay. Isang detalyadong judicial affidavit na nagkukumpisal sa lahat ng financial fraud na pinaplano ni Silang at isang irrevocable trust agreement na naglilipat ng lahat ng personal na ari-arian ni Liwayway sa isang trust na siya lang ang may kontrol. Ang pinakakritikal na sandali. Habang naglalakad pabalik, dala-dala ang isang tasa ng kape, sinadya niyang matisod sa gilid ng carpet. Aray! Sigaw niya. Ang tasa ng kape ay tumilapon mula sa kanyang kamay at bumuhos sa mesa.
sa ibabaw mismo ng mga dokumentong inihanda ni Silang. "Nako! Patawad!" sigaw ni Liwayway, puno ng pagkataranta. "Ano ba yan?" Inis na sabi ni Silang. Mabilis na tumayo para iligtas ang mga papeles. Ngunit huli na. Ang mga ito ay basa at may mantsa ng kape. "Pasensya na, Silang. Ang clumsy ko," sabi ni Liwayway habang kinukuha ang mga tissue para punasan ang gulo. Sa gitna ng komosyon, si Silang ay abala sa pag-aayos ng mga nabasang papel. Si Liwayway ay natataranta sa paglilinis. Nagawa niya ang kanyang misyon. Ang folder na may totoong dokumento ay nailagay niya sa mesa at ang folder na nabasa ng kape ay naitago niya sa ilalim ng isang unan sa sofa. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng ilang segundo. "Hayaan mo na yan," sabi ni Silang halatang iritado. Mabuti na lang at may dala akong kopya. Ngunit si Liwayway, na hawak na ngayon ang peking folder, ay umiling. "Hindi. Ayos lang ito. Ang mahalaga ay ang huling pahina kung saan ako pipirma. Hindi naman masyadong nabasa." Ibinigay niya kay Silang ang folder na galing sa kanya. Si Silang, na ang isip ay nakatuon na lang sa pirma, ay hindi na ito sinuri pang maigi. Ang nakita lang niya ay ang pamilyar na itsura ng dokumento at ang linya sa ilalim na naghihintay ng pirma. Umupo si Liwayway. Kinuha ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Sa harap ng kanyang asawang nag-aabang, sa ilalim ng tingin ng isang lobong, nag-aakalang siya na ang panalo. Nilagdaan ni Liwayway Alcantara ang kanyang pangalan. Kinuha ni Silang ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Tiningnan niya ang pirma. "Salamat, mahal," sabi niya. "Halos halikan ng papel. Nagawa mo ang tamang desisyon." Tumayo siya, handa nang umalis at ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Nang makalabas si Silang ng bahay, si Liwayway ay nanatiling nakaupo. Hinintay niya ang tunog ng sasakyan nito na papalayo. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, kinuha niya ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ni Gabay. Isang ring lang, sumagot ito. "Kumusta?" Isang nangiti, ang una niyang tunay na ngiti. Sa loob ng maraming araw, ang sumilay sa labi ni Liwayway. Nasa atin na ang isda. Ang conference room ng Habi ng Diwa ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa na gawa sa mahogany. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Ito ang araw ng paghuhukom. Sa isang dulo ng mesa, nakaupo si Silang Del Mundo. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay perpekto. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-slicked back. Mayroon siyang aura ng kapangyarihan at kumpiyansa. Sa tabi niya ay ang kanyang mga kaalyado, kasama na si G. Robles, na umiiwas tumingin sa kabilang dulo ng mesa. Sa kabilang dulo, nakaupo si Liwayway Alcantara. Sa unang tingin, siya ang larawan ng pagkatalo. Mas payat siya. Ang kanyang balat ay mas maputla. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata, isang apoy, na hindi pa nakikita ni Silang dati. Sa tabi niya ay si Attorney Gamay Bautista, kalmado at nakahanda. "Salamat sa inyong pagdalo." Simula ni Silang, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Tumayo siya. Tila siya ang hari ng silid na yon. "Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil ang ating kumpanya ay nasa bingit ng isang malaking krisis. Isang krisis na, sa kasamaang palad, ay hindi na kayang pamunuan ng ating kasalukuyang CEO." Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Liwayway, puno ng pekeng awa. Lahat tayo ay nag-aalala sa kalusugan ni Liwayway. Ang kanyang katapangan ay kahanga-hanga, ngunit ang Habi ng Diwa ay nangangailangan ng isang leader na may 100% lakas at pokus. Iwinagayway niya ang isang dokumento, ang pekeng Special Power of Attorney, na pinirmahan ni Liwayway.
bilang patunay ng kanyang tiwala sa akin at para sa kapakanan ng kumpanya. Kusang loob na ipinasa sa akin ni Liwayway ang kapangyarihang pamunuan ang habi ng diwa sa panahon ng krisis na ito. Kaya ngayon, bilang inyong bagong chairman, ang una kong mosyon ay hindi ganoon kabilis, Ginoong Del Mundo. Ang boses ni Liwayway ay hindi malakas, ngunit ito ay matalas na parang isang patalim. Pinuputol ang bawat salita ni Silang. Lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Liwayway, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Bago tayo magpatuloy sa iyong koronasyon, may ilang bagay lang akong gustong linawin. Natawa si Silang. Liwayway, mahal, tapos na ang usapan. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Pahirapan? Ulit ni Liwayway. Sa tingin ko, ikaw ang mahihirapan sa mga susunod na minuto. Sa isang hudyat, si Gabay ay tumayo at nagsaksak ng isang USB sa sistema ng conference room. Ang malaking screen sa likod ni Liwayway na kanina'y blanco ay biglang nagliwanag. Ang unang lumitaw ay isang flowchart. Isang komplikadong diagram ng mga offshore bank accounts, mga shell corporations, at mga wire transfers. Sa loob ng 3 taon, simula ni Liwayway, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Milyon-milyong dolyar ang sistematikong inilipat mula sa international funds ng habi ng diwa patungo sa mga personal na account sa Cayman Islands. Mga account na nakapangalan sa isang Mahalina Salazar. Nawala ang nangiti sa mukha ni Silang. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ito ay katawa-tawa. Gawa-gawa lang ang mga dokumentong yan. Talaga ba? Tanong ni Liwayway. Ang screen ay nagbago. Ipinakita nito ang isang kopya ng dokumentong pinirmahan ni Silang ilang gabi na ang nakalipas. Ngunit hindi ito ang SPA na akala niya. Ang nakasulat sa itaas, sa malalaking titik, ay sa Judicial Affidavit and Confession of Financial Fraud. Ang dokumentong pinirmahan mo ay hindi isang special power of attorney, paliwanag ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Silang. Ito ay isang legal na pag-amin sa lahat ng iyong krimen, isang detalyadong salaysay kung paano mo nilustay ang pera ng kumpanya sa tulong ng pamilya Salazar. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si G. Robles ay napayuko, hindi makatingin kahit kanino. Sinungaling. Sigaw ni Silang, ang kanyang boses ay puno na ng gulat at galit. Pinikot mo ako. Dinaya mo ako. Dinaya? Ngumisi si Liwayway. Tulad ng panloloko mo sa akin sa loob ng 3 taon? Tulad ng pagnanakaw mo sa kumpanyang nagbigay sa iyo ng lahat? Ito ay hindi panloloko, Silang. Ito ay katarungan. Napuno ng gulo ang silid. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magsigawan. Ngunit hindi pa tapos si Liwayway. Mayroon pa, sabi niya. At ang kanyang boses ay muling nagpatigil sa lahat. Tumingin siya sa malaking screen. Sa tingin ko, mayroon tayong isang bisita na gustong bumati mula sa Los Angeles. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Ang mga dokumento ay nawala at napalitan ito ng isang live video feed. Sa screen ay ang mukha ni Mahalina Salazar. Ngunit hindi ito ang Mahalina na masaya at naghihintay. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagod. Nasa isang silid siya na mukhang isang hotel. Hindi ang marangyang apartment nila ni Silang. Sabi ni Mahalina, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahalina, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Silang. Huwag mo akong tawaging Mahalina. Sigaw nito. Iniwan mo ako dito. Iniwan mo ako mag-isa. Teka, ano ang nangyayari? Tanong ng isa sa mga board members. Tumingin si Liwayway sa kanila. Pagkatapos ay kay Silang. Mukhang meron tayong isang family drama at gusto kong panoorin ninyong lahat.
Humarap siyang muli sa screen. Miss Salazar, sabi ni Liwayway sa isang kalmadong boses. Maraming salamat sa iyong pagpayag na sumali sa amin ngayon. May gusto ka bang idagdag sa mga revelasyon ngayong araw? Ang mga mata ni Mahalina ay puno ng luha ng galit. Tumingin siya, hindi kay Liwayway, kundi diretso sa imahe ni Silang na nakikita niya sa kanyang sariling screen. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang bahid ng saya. Oo, meron, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Silang, may kailangan kang malaman tungkol sa anak natin. Ang mga salita ni Mahalina ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng conference room, puno ng pangako ng isa pang revelasyon. Lahat ng mata ay nakapako sa screen, naghihintay. Si Silang, na kanina'y parang isang leon na nasukol, ay biglang natigilan. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkalito. Anong sinasabi mo tungkol sa anak natin? Sa screen, huminga ng malalim si Mahalina. Tila nag-iipon ng lakas para sa kanyang huling pasabog. Ang kanyang mga mata, na puno ng galit, ay hindi na nagpapakita ng anumang pagmamahal para kay Silang. Tanging pagkamuhi na lang ang natira. Alam mo, Silang, simula niya, ang kanyang boses ay mapait. Sa lahat ng kasinungalingan sa larong ito, mayroong isang pinakamalaki sa lahat. Isang kasinungalingan na pati ikaw ay naniwala. Diretsuhin mo na ako, Mahalina. Sigaw ni Silang. Ang kanyang pasensya ay ubos na. Ngumiti si Mahalina. Isang ngiti na walang saya. Ang pinakamalaking kasinungalingan, mahal kong Silang, ay ang pag-aakala mong magiging ama ka. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging absolutong katahimikan. Maging ang paghinga ay tila huminto. Ang batang dinadala ko, pagpapatuloy ni Mahalina, ang bawat salita ay parang isang patak ng asido ay hindi sayo. Boom! Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Winawasak ang lahat ng natitirang pundasyon ng plano ni Silang. Tumingin siya sa screen. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Sinungaling! Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi iyan totoo. Bakit? Bakit mo gagawin iyon? Bakit? Tumawa si Mahalina. Dahil kailangan ko ng isang bagay na itatali sa'yo. Kailangan ng ama ko ng isang garantiyang hindi ka aatras sa plano. At ano pa ba ang mas magandang pantali sa isang lalaking sakim na tulad mo, kundi ang isang tagapagmana? Isang tagapagmana sa lahat ng kayamanan ng mga Alcantara. Ang katotohanan ay lumabas na, mas masakit at mas brutal kaysa sa inaasahan ng lahat. Si Mahalina ay hindi lang biktima ng kanyang ama. Isa rin siyang manlalaro, isang taong handang gamitin ang lahat, kahit ang sarili niyang anak, para sa paghihiganti. At si Silang, ang taong nag-akalang siya ang nagkokontrol sa laro, ay isa lang palang hamak na tau-tauhan, tangya na pinaikot ng dalawang Salazar. Ang buong buhay mo, ang buong plano mo, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay pumuno sa katahimikan. Lahat ay nakabase sa isang kasinungalingan. Wala kang makukuha, Silang. Walang pera, walang kapangyarihan, at higit sa lahat, walang anak. Iyon na ang huling dagok. Nawala sa sarili si Silang. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik na parang isang mabangis na hayop. Sa isang sigaw na puno ng pagkabaliw, sinugod niya ang malaking screen na para bang kaya niyang abutin si Mahalina sa pamamagitan nito. Papatayin kita! Sigaw niya hinahampas ang screen ng kanyang mga kamao. Ngunit bago pa man niya tuluyang masira ito, bumukas ang mga pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang ilang security personnel ng Habi ng Diwa. Kalmado silang lumapit kay Silang na nagwawala pa rin. Ginoong Silang Del Mundo, sabi ng isa sa mga pulis sa isang formal na tono.
Inaaresto ka namin para sa kasong estafa at corporate fraud. Sinubukang pumalag ni Silang. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Ngunit ang kanyang pagwawala ay walang silbi. Mabilis siyang pinusasan ng mga pulis. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao. Nakita niya si Liwayway na nakatayo ng tuwid at kalmado sa gitna ng lahat ng gulo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Ang mga mata ni Silang ay puno ng pagkamuhi, isang pangako ng paghihiganti. Ngunit ang mga mata ni Liwayway ay wala ng emosyon, wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos, isang malamig at nararapat na pagtatapos. Nang maisara na ang mga pinto at mailabas na si Silang, ang conference room ay dahan-dahang bumalik sa wisyo. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin kay Liwayway. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong paghanga, takot at respeto. Ang babaeng inakala nilang mahina at talunan ay ang siyang nagligtas sa kanila lahat. Si G. Robles at ang iba pang kaalyado ni Silang ay nakayuko. Naghihintay ng kanilang sariling hatol. Ngunit si Liwayway ay hindi na nakatingin sa kanila. Ang lahat ng lakas at adrenaline na nagpatayo sa kanya sa mga nakaraang oras ay biglang nawala. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang tiyan. Mas matindi ngayon. Napakapit siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Liway! Mabilis na lumapit si Gabay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Liwayway sa kanya. Isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang digmaan ay tapos na. Nanalo siya. Ngunit may isa pa siyang laban na kailangang harapin. Ang pinakamahalagang laban. Gabay, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina na ngayon. Sa tingin ko, oras na. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, sinalo siya ng mga braso ni Gabay. Ang huli niyang nakita ay ang mga ilaw sa kisame ng conference room bago siya muling nilamon ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa kapaguran ng isang reynang matagumpay na nabawi ang kanyang kaharian. Ang unang namulat kay Liwayway ay hindi ang pamilyar na amoy ng antiseptic, kundi ang banayad na simoy ng hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana. Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na siya sa puting silid ng ospital. Nasa sarili na niyang kwarto, sa kanyang sariling kama. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig, nagdadala ng init at pangako ng isang bagong simula. Sinubukan niyang bumangon at naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang tiyan. Isang paalala ng operasyon na kanyang pinagdaanan. Ngunit hindi ito ang nakakaparalisang sakit tulad ng dati. Ito ay isang kirot ng paggaling. Dahan-dahan lang. Napalingon siya at nakita si Gabay. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, may hawak na libro. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng ginhawa nang makitang gising na siya. Gabay, mahinang sabi ni Liwayway. Gaano ako katagal na wala? 2 linggo mula ng operasyon, sagot nito. Sinabi ng mga doktor na matagumpay ang lahat. Natanggal nila ang lahat ng cancerous cells. Malinis ka na, Liway. Ang kailangan mo na lang ay magpagaling. Malinis na. Ang mga salitang yon ay tila musika sa kanyang pandinig. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng sakit o galit, kundi luha ng pasasalamat. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Si Silang, nag-aalangang tanong niya. Nakaharap na siya sa unang pagdinig, walang piyansa. Seryosong sabi ni Gabay. Ang judicial affidavit na pinirmahan niya, kasama ang testimonya ni Mahalina at ang ebidensya mula sa mga bank records. Habang buhay siyang mabubulok sa kulungan.
Si Alberto Ramirez, bilang kapalit ng kanyang testimonya, ay nahatulan ng mas mababang sentensya at si Amado Salazar may international warrant na para sa kanya. Tapos na ang lahat. Ang mga multo ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng nailibing. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang ibinalik ni Liwayway ang kanyang lakas. Kasabay ng paggaling ng kanyang katawan ay ang paghilom din ng kanyang kaluluwa. Sa tulong ni Gabay, sinimulan niyang ayusin muli ang habi ng diwa. Tinanggal niya ang lahat ng mga miyembrong hindi tapat at pinalitan sila ng mga bagong dugo. Mga taong may tunay na pagmamahal sa sining ng paghahabi. Ang kumpanya, na minsan ay nasa bingit ng isang pekeng krisis, ay mas lalong tumatag sa ilalim ng kanyang panibagong pamumuno. Isang maaliwalas na hapon, nagtungo si Liwayway sa sementeryo. May dala siyang isang pumpon ng mga puting rosas. Tumayo siya sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, kung saan magkatabing nakaukit ang kanilang mga pangalan. Itay, Inay. Simula niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Natapos ko na po ang laban. Naibalik ko na ang nararapat sa atin. Napanagot ko na ang mga taong nanakit sa pamilya natin. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ang hanging dumadampi sa kanyang mukha. Pero hindi po yon ang dahilan kung bakit ako narito. Nandito po ako para sabihin sa inyo na natutunan ko na ang pinakamahalagang leksyon. Akala ko, ang tagumpay ay nasa paghihiganti. Akala ko, ang kapayapaan ay makukuha ko kapag nakita ko silang nagdurusa. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagkamali po ako. Ang totoong kapayapaan ay nasa pagpapatawad. Hindi pagpapatawad para sa kanila, kundi pagpapatawad para sa sarili ko. Pagpapatawad sa sarili ko dahil hinayaan kong mawala ang aking pagkatao sa pag-ibig sa maling tao. At pagpapatawad dahil muntik ko nang hayaan na ang galit ang magdikta sa aking buhay. Inilapag niya ang mga bulaklak sa pagitan ng dalawang lapida. Malaya na po ako at sisimulan ko na pong buuin muli ang aking mga pangarap na para sa akin naman. Pag-alis niya sa sementeryo, hindi na siya ang Liwayway na puno ng bigat at pasanin. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang kanyang pananaw ay malinaw. Ang huling eksena ay naganap sa balkonahe ng kanyang bahay, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, wala na ang mesang para sa dalawa. Wala na ang mga kandila. Tanging isang silya lang ang nandoon at isang maliit na mesa na may tasa ng mainit na tsa. Nakaupo si Liwayway, nakabalot sa isang kumot, pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Ang langit ay nag-aagaw ang kulay dilim at kahel. Isang perpektong larawan ng pag-asa. Hindi na niya kailangan ng relos na may ukit na walang hanggan. Naintindihan niya ng ngayon na ang walang hanggan ay hindi matatagpuan sa ibang tao, kundi sa bawat sandali na pinipili mong mabuhay para sa iyong sarili. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, pagtataksil at sakit. Ngunit sa dulo ng lahat ng yon, hindi lang katarungan ang kanyang natagpuan. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng umaga. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang mangiting payapa, kontento, at puno ng pag-asa. Ang kanyang pangalan ay Liwayway. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kadiliman, ang kanyang bagong bukang Liwayway ay nagsimula na. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamatinding pagtataksil ay maaaring maging simula ng ating pinakadakilang kalakasan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon, hilumin ang sariling sugat, at muling mahanap ang sariling liwanag sa kabila ng kadiliman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Liwayway. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang kwento.
Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.